Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jamila Tapado at ako ang tagapag-ulat nito ang pagtuturo ng pagbasa. Dumako tayo dito sa pangalawang slide. Ang kahulugan ng pagbasa. Kahulugan ng pagbasa ay mahalaga dahil ito ang proseso ng pagkuha at pag-unawa ng mga impormasyon o mensahe mula sa mga teksto. Sinabi nito ni Goodman na ang pagbabasa ay tulad ng isang psycholinguistic guessing game. Sa madaling salita, habang nagbabasa tayo, ginagamit natin ang ating kasanayan sa wika at mga palagay upang mabuo at maintindihan ang mensahe na kapaloob sa isang teksto. Hindi ito simpleng pagkilala lamang ng mga salita, kundi isang aktibong proseso ng pag-uunawa. Sinabi rin dito ni Cody. Ayon kay Cody, mahalaga ang ating dating kaalaman o karanasan sa pagbabasa. Ibig sabihin na kapag nagbabasa tayo, ay mas naintindihan natin ang teksto kung ito ay may kaugnayan sa mga bagay na alam na natin. O di kaya ay ating mga nakaraang karanasan ay nagbibigay ng mas malalim na konteksto at pag-unawa sa ating binabasa. Okay, sunod naman ay ang tatalakayan naman natin ang apat ng teorya ng pagbasa. Simulan muna natin sa teoryang itaas pababa o top-down. Ang teoryang itaas pababa o top-down ay isang mahalagang konsepto sa pagbasa na pinakukala ni na Kenneth S. Goodman at Frank Smith. Okay? Naniniwala ang teoryang ito na ang pag-unawa ng isang mamambasa sa isang teksto ay hindi lamang nakasalalay sa mga nakasulat na salita, kundi ang kanilang dating kaalaman at karanasan. Sa prosesong ito ay nagsisimula ang pagbasa sa isip ng mambabasa, kung saan ginagamit nila ang kanilang mga inaasahang kinuha at mga nakaraang kaalaman upang bigyang kahulugan ng bagong impormasyon. Next naman ay ang kay Smith. Ayon kay Smith, ang impormasyon ay nagmumula sa dating kaalaman ng mambabasa patungo sa teksto, na nagpapakita na ang mga mambabasa ay aktibong lumilikha ng kahulugan habang nagbabasa. Mahalaga ang teoryang ito sa larangan ng edukasyon dahil nagtuturo ito sa mga guro na isa lang alang na mga karanasan ng mga estudyante sa kanilang pagtuturo, na kung saan ang pag-uugnay ng bagong impormasyon sa dating kaalaman ay makakatulong sa mas malalim na pag-unawa. Okay po, ay sunod naman po ay ang teoryang ibaba pataas o bottom up. Ito naman ay ayon kina Rudolf Lesch, Philip Vico at David Laverge at S.J. Samuels. Okay? Sa teoryang ito, ang pag-unawa ng isang bagay ay nagsisimula mula sa ibaba. Ibig sabihin ay nagsisimula ito sa teksto o mga nakasulat na salita, o ang proseso ng pagbasa ay nag-uumpisa sa mga detalye ng teksto na unti-unting pinoproseso ng mga mata at utak ng mamabasa sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa mga salita o pangungusap at iba pang mga elemento ng teksto. Ang mamabasa ay nagiging mas mahusay sa pagbuo ng kahulugan. Sa madaling salita, ang impormasyon ay umaakyat mula sa teksto patungo sa itaas, sa isip ng mamabasa, kung saan ito ay pinoproseso at nauunawaan. Ang teoryang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng mga tiyak na detalye sa pagbuo ng kabuuang pag-unawa sa isang teksto. Okay po. Ang pangatlong teorya naman ay ang teoryang interaktibo. Ang teoryang interaktibo ay isang mahalagang konsepto sa pagbasa na nag-uugnay sa dalawang paraan ng pag-unawa. Ang bottom-up at top-down. Sa teoryang ito ay nagaganap ang interaksyon sa pagitan ng teksto at ng mambabasa, na kung saan ang pag-unawa ay nabubuo mula sa kaalaman at ideya ng dala ng mambabasa. Ibig sabihin na habang binabasa ang teksto, ang mambabasa ay hindi lamang tumututok sa mga nakasulat ang salita, kundi ginagamit din ang kanilang mga karanasan at impormasyon upang bigyang kahulugan ang nilalaman. Ang prosesong ito ay nagiging mas dinamiko dahil ang mambabasa ay aktibong nakikilahok sa pagbuo ng kahulugan na nagreresulta sa mas malalim na pag-unawa sa teksto. Kaya sa kabuuan naman, ang teoryang interaktibo ay nagpapakita ng kahalagahan ng ugnayan sa pagitan ng teksto at ng mambabasa sa proseso ng pagbasa.
Okay, tumako tayo dito sa huling teorya ng pagbasa. Ito naman ay ang teoryang eskema ay isang mahalagang konsepto sa pagbasa na pinanukala ni Richard Anderson at David Ferguson noong 1984. Okay, sa teoryang ito, ang lahat ng ating nararanasan at natututunan ay nakaimbak sa ating isipan o memorya na nagiging batayan ng ating dating kaalaman o prior knowledge. Okay. Ang dating kaalaman na ito ay may malaking impluwensya sa ating pag-unawa sa mga bagong impormasyon. Na pinapakita dito na ang teoryang ito ay nang mambabasa ay hindi lamang tumututok sa mga nakasulat na salita, kundi ginagamit din ang kanilang mga naunang karanasan at kaalaman upang bigyang kahulugan ng salita. Okay? Ang pag-unawa sa isang teksto ay nakasalalay sa kung ano ang alam na ng mambabasa. Kaya't ang pagkakaroon ng sapat na eskema ay mahalaga para sa mas malalim na pag-unawa. Ayan. Kung sa kabuuan, ang teoryang eskema ay nagpapakita ng kahalagahan ng mga naunang karanasan at kaalaman sa proseso ng pagbasa. Ayan. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang tatalakayin natin na mga hakbang sa pagbasa. Dito sa hakbang ng pagbasa, meron din silang 4 kung ano yung mga hakbang sa pagbasa. Okay? Simulan muna natin sa pangunang perception o pagkilala. Okay? Ito ang proseso ng pagkilala sa mga nakalimbag na simbolo. Kabilang dito ang kakayahang mabigkas sa mga salita bilang isang makahulugang unit. Okay? Mahalaga ito upang makuha ang tamang tunog at anyo ng mga salita. Okay. Pangalawa ay ang pag-unawa. Ang pag-unawa ay sa akbang na ito, ang layunin ng mauunawaan ng mga ideya at kaisipang pinapahayag ng mga simbolo at salitang nakalimbag. Okay. Kailangan ng masusing pag-iisip upang may paliwanag at may papahayag ang mga mensahe mula sa binabasang teksto. So, itong mga hakbang na ito ay pundasyon daw po ito na kung saan epektibo sa pagbasa at mahalaga sa pagkatuto.